Sa oras po na 8:45 na umaga, partner, makakasama ho natin mga kabrigada ang Deputy Spokesperson ho ng Philippine Coast Guard, si Commander Michael John Encina. Kumustahin muna natin, partner, itong sitwasyon dyan po sa nangyaring paglubog, mga kabrigada, ng isang barko dyan po sa may Occidental Mindoro. Ito isang Chinese vessel, partner, kung saan isa raw ho sa mga tripulante, partner, yung binawian natin ng buhay. Alamin nga ho natin ang latest dyan. Commander Encina, magandang umaga po. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Sir Haji, Sir Gab, magandang umaga po, sir. Opo, pwede ho bang makikwento ho muna sa amin, paano ho ba nangyari itong paglubog ng dredging vessel na ito, yung may kargang buhangin? Kailan ho ito lumubog? Saan ho ba yung destination ho talaga dapat niyan, Commander? Sir Gab, item number 1, hindi po siya Chinese vessel. Okay. It's a Filipino flag vessel, registered po to sa ating bansa. Honghai 16 lang po yung kanyang pangalan, but then again, converted na po siya as Filipino flag vessel. And it's this is an isolated case, sir, not related dun po sa, may mga ganung balita rin po kasi na unang lumabas na isang passenger vessel daw, lumubog. So this is not po. This is a dredging vessel, tama po kayo dun, sir, na nag-ooperate po somewhere in the area of Occidental Mindoro. Tama din kayo dyan, sir. May lulan po ito na buhangin. Yung pong nature kung bakit po siya tumaob, yun po yung ipatuloy na pina-find out po natin, the fact that yung pong mga individuals, mga Filipino crew and Chinese crew na on board po dito sa Honghai 16 na na-rescue na po natin upon the conduct of our immediate response po, upon the receipt din po nitong maritime incident na ito, ay kasalukuyan po na binibigyan po natin ng medical intervention. As of now, sir, the focus of our operation technically is to conduct search and rescue measures po natin dito sa incidenteng ito. Yung pong 25 na members or crew nitong vessel, 13 Filipinos and 12 Chinese, anin po dito ay ng mga Pilipino ay na-rescue po natin. Yung pong 8 Chinese din po ay na-rescue din po natin. May isang Chinese na na-recovered, lifeless na po ito. May nawawala pa po tayong total of 10 individuals, 7 Filipinos and 3 Chinese. So, ito po yung patuloy na ginagawa ng PCG na operation. Yung sa SAR muna po tayo nag-focus. But then again, hindi rin po natin dinidiscount yung possibility of a possible oil spill dito. Kaya po, nung pong tayo ay naka-receive ng information kahapon ng hapon, sir, agad-agaran po tayo nag-deploy ang Coast Guard District Southern Tagalog deployed yung tinatawag po natin na Quick Response Team. This is a composite team of SOG, yung pong tinatawag natin Special Operation Group, mga group of rescuers po ito, technical divers na sila po yung sumisisid dito po sa para po makita yung other crew nitong barko. Meron team din po tayo ng medical team in coordination with MDRRMO nung lugar na yon. May kasama din po tayo. Ito po yung importante, sir, no? Kasabay po kasi kapag may mga tumataob, kapag may mga lumulubog na barko, we are expecting and anticipating what you called oil spill. So, meron na rin po tayong dineploy agad dyan na Marine Environmental Protection Unit, the special unit that we also deployed during the course po ng Bataan spill din, no? So, nandyan na rin po yung ating mga kasamahang Coast Guard dyan. Meron na rin po tayong barko na nandoon na nakaantabay para po mag-provide din of whatever assistance, whether that is oil mitigating measures, search and rescue assistance, and things of that nature po. So, kumpleto na po yung ating mga miyembro ng Philippine Coast Guard to address any possibility of other incidents that might transpire because of this half-submerged vessel. Opo, eksakto nga po, yun po sana itatanong ko sa inyo. Ito pong paghahanda natin sa possibilities ng oil spill. Kasi partner,
huli kong interview dito kay Commander Encina, siya pa yung sa Bataan oil spill commander in charge doon. Pero sa ngayon naman nabanggit naman ninyo na handa na itong Philippine Coast Guard sa mga posibleng oil spill if meron man, tinutukoy na natin. Pero pwede bang pakikwento Commander, total tuloy pa naman yung investigation natin kung bakit nagkaganito yung barko na ito, no? Pero masama ba yung panahon nung nangyari po itong pagbaliktad ng barko na ito, Commander? Actually, Sir Gab, kahapon, alam niyo naman kahapon, napakainit nga po actually. No, maganda po yung panahon natin. Ang report po sa atin ng ating mga Coast Guard personnel on the area is moderate yung pong sea condition, meaning maganda po, allowed po yung maritime operation in the area. So kaya po kami ay lubusan na magkakandak ng investigation relative po dito. After po kasi, nung may phases po kasi yung ating operation. First, we focus on search and rescue 1. At the same time, yung deployment po ng possible, yung ating pong expectation ng possible oil spill. So, nandiyan na rin po yung ating mga mitigating oil spill measures. Nakalatag na rin po dyan. At isusunod po natin dito is yung ating tinatawag na pagde-deploy din po ng MCIT. So, what is MCIT? The Marine Casualty Investigation Team. So, they are the one responsible to investigate, to further find out what really happened. Bakit po siya lumubog? Ano pong nangyari? Ano po yung mga possible lapses? Ito po ba ay pagkakamali ng crew? May mga technicalities po ba na involved? Involved din po ba ang weather condition? Bigla po bang sumama yung panahon? So, ito po yung mga bagay na we are looking into kapag po natapos po na muna natin itong mga priorities na operations po natin. Okay, since may nabanggit kayo kanina, Commander Encina, na maganda naman yung panahon kung tutuusin. So, kumbaga sa SAR natin o sa search and rescue natin, wala pa naman gaanong challenge na kakaharapin yung atin po mga divers at saka yung mga maghahanap po doon sa mga nawawala pang mga crew. Yes, sir. Well, hanggang ngayon po, maganda rin po yung panahon natin dito sa Calathang, Luzon. Wala rin naman po tayong monitor pa na papasok na bagyo. So, tuloy-tuloy po yung operation na ginagawa natin. Plus, yung pong area in which na half-submerged po itong vessel is just adjacent lang po sa coastline. So, mabilisan din po yung ating reaction na mangyayari in the land base and dun po sa sea base kasi meron na rin naman po tayong barko na nakadeploy malapit po dun sa area. So technically, tuloy-tuloy po yung gagawin nating operation dito. Okay, dun po sa mga nagdaan po natin ng mga oil spill, ng mga nagdaang taon, isa lagi sa sinisilip natin, ito ba, may clearance ba ito? Yan, o legitimate ba yung paglalayag nito? Dito ho ba sa bagong insidente na ito, meron ho ba tayong mga nasilip na ganung pagkakataon na, Commander? Well, ito sir yung kasama sa mga i-check natin pa, no? The fact na half-submerged po siya and the fact that we are also in lateral coordination with the shipping management, shipping company po nila. Pag susumitihin po natin sila ng mga necessary documents. But initially, sir, no, hindi po tayo nag-a-allow ng any operation transpired in our maritime domain, maritime jurisdiction without pertinent documents or clearance coming from the Marina, coming from the DOLE man yan, coming from the BI. So, chine-check po natin lahat yan thoroughly. So, ito po yung isasama natin pa sa investigation na gagawin po ng MCIT natin. Okay. Pero so far, meron na ho bang coordination sa inyo yung may-ari o yung shipping company? We've already identified, sir, yung shipping company. We are currently reaching out to them and then we are also expecting them to provide assistance dito po sa mga Filipino and Chinese crew natin. Okay. Okay. Makibalita na lang ho kami, Commander, doon naman sa pagbabantay ho ninyo sa mga bumabiyahe din ho natin mga kababayan. Siyempre, yung PCG, yung mga nakamonitor ho kayo doon sa mga papasaherong barko na bumabiyahe ngayon pong Semana Santa. Yes, sir, no? Tuloy-tuloy po yung ating deployment, no? Like what I've said,
we've already placed into heightened alerts as directed into us by our Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Mahigpit po ang kanyang tagubilin. Ito po ay direktiba din ng ating Secretary Vince Dizon, yung pong overloading. Isa po ito sa tinututukang maigi ng Philippine Coast Guard ngayong paparating at ngayong sa observance po natin ng mahal na araw at pagbugso at pagdami ng mga pasahero. Hindi lang po yung overloading ng passenger yung ating tinitingnan. We also looking into yung pong mga cargos, overloading of cargo. So kasama po sa chine-check natin yan, kasama po sa ini-inspect ng ating mga Coast Guard inspectors yan, yung pong proper stocking and filing po ng mga cargos to ensure na yung pong voyages na gagawin nila during the course nitong ating Holy Week ay maayos and safe. We have K9 dogs conducting K9 panelings all over the ports, all over the vessels that will be departing. We have Malasakit Help Desk. Nandyan din po yung ating mga na handang mag-provide ng necessary medical assistance or yung first aid sa mga mahihilo. At ang panawagan po natin ngayon sa ating mga kababayan na biyahe, lalo na po mamayang tanghali ay bakasyon na po, half day na po. We are expecting na yung influx ng passenger ay mas lalong dadami. So mag-hydrate po sila at mainit po ngayon. Palagi wear light shirt. Huwag na pong magdala ng mga ipinagbabawal na kargamento para po hindi sila maabala at makapang-abala sa mga kababayan din po nating bumabiyahe. Planuhin maigi po yung biyahe para hindi po tayo nag-aantay sa mga terminal. We've advised yung pong mga shipping lines to post the schedules of their trips para kahit papaano po yung pong ating mga kababayan niya ay hindi na po mag-aantay dito sa mga pantalan natin. Okay. Sige, sa mga oras na ito, ilang minuto po bago mag-alas 9, Commander, ilan na ho yung kumbaga ba numbers natin dito po sa Philippine Coast Guard ng mga pasahero, mga inbound and outbound passengers po natin sa ating mga ports po, Commander? Wala. Ayun. Commander? Yes sir, apo. Ayan. Yung ano lang po ulitin ko lang po yung tanong ko. As of 8:57 a.m., ilan na po yung number ho natin ng inbound and outbound passengers po natin sa mga ports po? Sir, for the outbound passengers po natin, nasa 21,898. Inbound passengers po natin is 16,479 as of the moment. Okay, sige. With that po, maraming salamat po, Commander. At kumbaga ba, makiki-update po kami palagi dito po sa ating mga patuloy na binabantayan kasama po yung Philippine Coast Guard. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Commander Encina. Thank you very much po, sir. Maraming salamat din po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ingat po. Nakasentro sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi nila. Tila Brigada! Tila Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.